Bago tayo magsimula, let's declare Luke 4:18 to 19. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and the recovering sight of the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Our God is Jesus, the Anointed One. Ang topic natin ngayon ay ang pagpapakumbaba. Basahin natin sa Deuteronomy chapter 8 verse 2 and 3. Sa verse 2 and 3. Sa verse 2, alalahanin ninyo kung paano niya kayo pinatnubayan sa ilang sa loob ng 40 taon upang matutong kayong magpakumbaba. Sinubok niya kayo kung susundin ninyo siya. At sa verse 3, tinuruan niya kayong magpakumbaba, ginutom niya kayo bago binigyan ng mana, isang pagkain hindi ninyo kilalanin ng inyong mga ninuno. Ginawa niya ito upang ipaunawa sa inyo na ang tao'y hindi lamang sa tinapay na bubuhay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ni Yahweh. Dito sa verse 2, sabi niya alalahanin natin. Kasi yung sinabi niya ditong ilang, nung hindi pa natin nakikilala ng lubusan ang ating Panginoon. Pinatnubayan niya tayo upang tayo ay matuto sa ating pagpakumbaba sa ating kapwa. Matuto tayo ng pagpapakumbaba dahil yan ang nararapat na ginagawa natin ngayon bilang isang Kristiyano. May mga dahilan kasi kung bakit minsan hindi natin nagagawang magpakumbaba sa ating kapwa. Minsan andyan yung nagtatanim pa rin ng galit sa puso natin, yung galit na yon ay nagpipigil upang tayo ay matutong magpakumbaba. Kailangan mawala lahat yung mga nakatanim sa puso natin na galit upang tayo ay matuto sa pagpapakumbaba sa ating kapwa at magpakumbaba tayo lagi. Minsan, ang pinakamalaking hadlang upang ang tao ay magpakumbaba is ang pride. Kahit aminin natin o hindi, pag may pride tayo sa sarili natin, napakahirap kasi hindi mo magawang magpakumbaba. Kasi iniisip mo pag nandyan yung pride, pag may kagalit ka, mas matanda naman ako, ba't ako mauunang makipag-ayos? Yun ang nasa isip natin kasi andoon yung pride na minsan napakahirap tanggalin sa buhay natin. Yung pride na hindi natin gawing lunukin, dapat ginagawa natin, kainin na lang natin yung pride natin upang tayo ay matutong magpakumbaba. Kasi pag nandyan yung pride na yan, iniisip na lang natin, bakit ako naman ang gumagawa ng tama, bakit ako ang magpapakumbaba? Yun ang laging nasa isip natin kasi napakahirap magpakumbaba. Lalo na pag may pride pa sa puso mo. Kaya dapat matuto na tayong tanggalin yung pride natin upang matutunan natin na ang leksyon na ito na pagpapakumbaba ay magawa natin, mai-apply natin sa buhay natin. Minsan sabihin natin, napakahirap magpakumbaba. Oo, talagang mahirap, pero walang mahirap pag yung sarili mo ay sinuko mo kay Lord yung pride mo. Kay Lord ka dumipen, mawawala lahat yung nagagalit sa puso mo. Tatanggalin niya yung pride na mayroon ka sa sarili mo upang matuto kang magpakumbaba. Dahil yun ang itinuro sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Ang pagpapakumbaba. Dahil yung insan sinusubok niya tayo kung hanggang kailan natin matututunang magpakumbaba. Kasi minsan kahit kilala na natin si Lord, minsan napakahirap, aminin man natin sa sarili natin, napakahirap magpakumbaba. Lalo na pag alam mong wala kang kasalanan, minsan nandoon pa rin yung pride na, wala naman akong kasalanan, ba't ako magsusorry? Pero dahil sa biyaya ng ating Panginoon, nakilala natin siya na tinuruan niya tayo kung paano magpakumbaba, matututunan natin ang lahat ng bagay ng yon upang maging kalugod-lugod tayo sa mata ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi niya dito sa verse 3, tinuruan niya kayong magpakumbaba, ginutom niya kayo bago binigyan ng mana, isang pagkain hindi ninyo kilalanin ng inyong mga ninuno. Ginawa niya ito upang ipaunawa sa inyo na ang tao'y hindi lamang sa tinapay na bubuhay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ni Yahweh.
Kaya napakapalad natin dahil palagi tayong pinapatnubayan ng ating Panginoon. Minsan, iniisip natin na yung pagpapakumbaba is, minsan parang ayaw mo magpakumbaba kasi iniisip mo yung iisipin ng ibang tao na yung sasabihin nila na mas panganay yan, mas dapat ikaw ang masusunod kasi mas matanda ka. Yun ang maririnig mo minsan, di ba? Pero mas nalulugod ang ating Panginoong Hesukristo kung patuloy tayong magpakumbaba. Mas gusto nga niya yung humble lang tayo palagi sa ating buhay, hindi tayo nagmamalaki. At ang nais ng ating Panginoon, yung makinig tayo ng kanyang mga banal na salita. Dahil sinabi nga niya dito, hindi lamang sa tinapay na bubuhay, kundi sa bawat salitang nagmumula kay Yahweh. Kaya napaka-importanting sa mga bawat oras sa buhay natin, nag-aaral tayo ng kanyang mga banal na salita kasi yun ang nagbibigay sa atin ng lakas, nagbibigay sa atin ng kaalaman upang tayo ay matuto at manindigan sa ating buhay. Dito sa Kawikaan chapter 3 verse 4, sinabi niya sa verse 4, sa gayon malulugod sa iyo ang Diyos at kikilalanin ka ng mga tao. Kaya mas kinalulugdan ng Panginoon pag ikaw ay mapagkumbaba. Kalulugdan ka rin daw ng tao. Pero ang hangarin na lang natin yung kalulugdan ka ng Panginoon, hindi na lang yung ibang tao. Kasi mas masarap ang pakiramdam pag nalulugod sa iyo ang Lord na alam mong yung ginagawa mo ay tama. Alam mong yung ginagawa mo ay kalugod-lugod sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya patuloy tayong magkaroon ng pagpapakumbaba, maging humble lang tayo palagi. Dahil yun ang nakalulugod sa mata ng ating Panginoon. Ano nga ba ang mga pagpapala ng pagpapakumbaba? Una, ang pagpapakumbaba ay karunungan. Sabi sa Luke 15 chapter 15 verse 11, sinabi pa ni Jesus, may isang tao na may 2 anak na lalaki. Sa verse 12, sinabi sa kanya ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. Ito yung sa kwento ng prodigal son. Kung naalala natin, na ikukwento na sa atin ni Pastor, yung lalaki dito is masyado siyang palalo. Masyado siyang mapagmataas. Pero pag sa mahabang panahon na dumaan sa kanyang buhay, natuto siyang magpakumbaba, natuto siyang tumanggap ng kanyang pagkakamali, nagpakumbaba siya at bumalik siya sa kanyang ama. At yun nga, malugod siyang tinanggap ng kanyang ama. Kaya pag natuto kang magpakumbaba, may mga pagpapala kang matatanggap sa ating Panginoong Hesukristo. Kasi kinalulugdan niya ng Lord ang mapagpakumbaba. Kaya dapat tayong magpakumbaba palagi. Binigyan siya ng karunungan ng Panginoon upang matuto siya sa kanyang mga pagkakamali at natutunan niyang magpakumbaba upang manumbalik siya sa kanyang pamilya. Sabi dito sa Kawikaan chapter 11 verse 2, kahihiyan ang laging dulot ng kapalaluan, ngunit ang mapagpakumbabay nagbubunga ng karunungan. Kaya pag lagi tayong palalo, yung lagi kang nagmamalaki, yung andun yung yabang, hindi kinalulugdan ng ating Panginoon ng pag-uugaling gano'n. Mas nais ng Lord na magpakumbaba tayo. Kaya dapat natututo tayong magpakumbaba. Kahit minsan sabihin natin hindi natin pagkakamali, pero mas tayo ang nakakaunawa dahil naiintindihan na natin ang mga bagay na tinuturo sa atin ng ating Panginoon. Dahil sinabi niya nga dito sa kanyang mga banal na salita na tayo matutong magpakumbaba. Kaya dapat matutunan natin ang pagpakumbaba. Dahil maging humble tayo palagi upang tayo ay magkaroon ng peaceful life. Sabi pa sa Kawikaan, chapter 3, verse 15 and 6. Sa verse 15, sa alinmang alahas ay higit ang karunungan at walang kayamanang dito ay maipapantay.
Dahil ang karunungang nagbumula sa ating Lord ay walang kapantay. Sinabi dito na walang anumang alahas ang makakapantay. Kasi pag ang wisdom mo ay nanggagaling sa ating Panginoon, iba yung naidudulot sa ating buhay. Hindi kagaya ng wisdom na nanggagaling dito sa lupa. Napakapalad natin kasi yung wisdom na binibigay sa atin ni Lord, nauunawaan natin ang mga bawat salita niya na hindi kayang unawain ng iba. Kaya nararapat na pangalagaan natin ang wisdom na ipinagkaloob niya sa atin. Gamitin natin ito sa tama upang siya ay mapalugdan natin. Hindi yung gumagawa lang tayo ng karunungan na nakamundong karunungan. Sabi sa verse 16, mahabang buhay ang dulot ng kaalaman. May taglay na kayamanan at may bungang karangalan. Mahabang buhay. Kaya napakapalad natin pag ginamit natin ang tama, ang wisdom na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Bakit sinasabi niya ditong mahabang buhay? Dahil kung sinusunod natin ang alituntunin ng ating Panginoon, sinusunod natin yung mga bawat banal niyang salita, magkakaroon tayo ng tamang landas, nasusunod natin yung kalooban ng Diyos, hindi tayo mapapahamak. Kaya ang karunungang ipinagkaloob sa atin ng Panginoon ay ating pangalagaan. At pangalawa, ang pagpapakumbaba ay pag-unawa. Sabi dito sa Awit 25 verse 9. Sa mapagpakumbaba, siya ang gumagabay sa kanyang kalooban, kanyang inaakay. Bakit sinasabi ditong gumagabay sa kanyang kalooban? Dahil pag ikaw na pagkukumbaba, magkakaroon ka ng malawak na pangunawa. Pangunawang, pag iniisip mo, hindi mo kayang ibigay itong pangunawang ito kung hindi mo nalalaman ang katuroan ng ating Panginoong Hesukristo. Sinabi niya ditong gumagabay sa kanyang kalooban, kanyang inaakay. Kasi kung kulang tayo sa pangunawa, marahil pag may narinig tayong nakakasama sa atin, makikipag-away na tayo dahil hindi natin kayang kontrolin ang emosyon natin. Lalo na pag yung naririnig mong mga salita ay nakakasakit sa iyong damdamin, hindi mo na kayang iakay ang sarili mo, hindi mo kayang itong pigilan. Kaya ang malawak na pangunawa ay nanggagaling din sa ating Panginoon. Dahil kung hindi niya tinuturo sa atin nang magkaroon tayo ng malawak na pag-unawa sa ating kapwa, hindi natin maiintindihan, hindi natin kayang kontrolin yung galit natin kung nakakarinig tayo mga bagay na nakakasama. Kung ikaw ay mapagkumbaba, magkakaroon ka ng malawak na pangunawa dahil ang pangunawang yun ay ibinigay sa iyo ng Panginoong Hesukristo upang ikaw ay maituwid niya sa tamang landas. At ang pangatlo, ang pagpapakumbaba ay pagsisisi. Sabi dito sa 2 Kronika, chapter 7, verse 14 and 15. Sa verse 14, ngunit kung ang bayang ito na nagtataglay ng aking karangalan ay magpapakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikuran ang kanilang kasamaan. Papakinggan ko sila mula sa langit. Patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at muli kong pasasaganahin ang kanilang lupain. Sa verse 15, babantayan ko sila at pakikinggan ko ang mga panalangin na inaalay nila dito. Napakaganda ng verse na ito, di ba? Kasi pag natuto na tayong magpakumbaba, natututo tayong magsisi sa ating mga kasalanan. Natututunan nating i-commit ang buhay natin sa Panginoon. Natututo tayong mag-repent sa mga gawain na tinalikuran na natin yung mga masasamang gawain. Dahil sabi niya nga dito, di ba? Ang bayang ito na nagtataglay ng karangalan ay magpapakumbaba, manalangin. Dahil natutunan nating magsisi sa ating mga kasalanan, nananalangin tayo, sabi pa nga dito, hanapin at talikuran ang kanilang kasamaan. Dahil sa pagtalikod natin sa mga maling gawain natin, natuto tayo sa ating buhay. Natutututan nating magsisi sa mga kasalanan natin. Kaya tayo, sabi nga sa kanyang salita, pasasaganahin ang kanilang lupain. Kaya napakapalad natin dahil natuto tayong magsisi sa ating mga kasalanan, manunumbalik ang kasaganaan sa ating lupain.
ibibigay ng Lord ang kasaganaan na nararapat sa bawat naglilingkod sa Kanya. At sabi pa sa verse 15, babantayan ko sila at pakikinggan ko ang mga panalangin inialay nila rito. Kaya napakapalad natin dahil marunong na tayong magsisi sa mga pagkakasala natin sa Panginoon, natututunan natin. Pag mayroon tayong mga kahilingan sa Lord, pinapakinggan niya ito dahil ginagabayan niya tayo lagi. Ibabalik niya yung mga karangalan na nararapat para sa atin. Pasasaganain niya tayo dahil yun ang nais ng Lord na gawin natin. Yung matuto tayo sa kanyang mga tinuturong alituntunin sa Bible. Kapag natututunan natin, lalo na yung pagsisisi, natututunan natin i-commit ang sarili natin sa Panginoon, natututo tayong yung trust natin kay Lord, ibibigay natin sa Kanya lahat ng alalahanin natin, yung mga worries sa buhay natin. Natututunan natin lahat yon dahil sa pagkakaroon natin ng faith na tayo ay nagtitiwala lang sa ating Panginoon. Kaya magpatuloy tayo na matuto, magpatuloy tayong magbasa ng Kanyang mga banal na salita dahil ito ang nagsisilbing gabay natin. Sa bawat mga salita ng ating Lord, nagkakaroon tayo ng lakas, nagkakaroon tayo ng kaalaman. Natututunan natin ang mga bagay na hindi natin nalalaman pa sa ating buhay. Kaya gamitin natin ng tama ang mga pagkakataon, mga karunungan binibigay niya sa atin. Matuto tayong magsisi, magpakumbaba tayo lagi sa ating kapwa. At number 4, ang pagpapakumbaba ay para sa iyong sarili. Sa 1 Samuel chapter 16 verse 7, ngunit sinabi sa kanya ni Yahweh, huwag mong tingnan ang kanyang taas at kakisigan, sapagkat hindi siya ang pinili ko. Si Yahweh hindi tumitingin ng katulad ng pagtingin ng tao. Panlabas na anyo ang tinitignan ng tao, ngunit sa puso tumitingin si Yahweh. Dahil si Lord, pantay-pantay ang tingin niya sa atin. Walang mahirap, walang pangit, walang maganda sa paningin ng Lord. Tayo ay pantay-pantay. Kasi sinabi nga dito, di ba, totoo naman pag tao ang tumingin, unang-unang nakikita ng tao, yung itsura kaagad. Ay, ang tsaka naman yan. Yun ang mga word nila ngayon eh. Chararat, yung mga ganun. Ang chararat naman yan, di ba? Ganun yung mga words na maririnig mo sa mga panahong ito. Si Lord, hindi siya tumitingin kung ano mang itsura mo. Tumitingin si Lord kung ano yung nasa puso natin. Kasi maganda ka nga. Ano naman yung ganda kung hindi mo naman magawang, wala kang compassion na tumulong sa iyong kapwa. Hindi mo makuhang magpakumbaba. Hindi ka kalulugdan ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil yung alam mo lang gawin, yun yung naglalait, nagmamalaki ka dahil sa itsura mo. Hindi ka naman maililigtas ng iyong itsura. Oo, alam natin na importante din yung itsura, pero kung sabihin mong sa paningin ng iba pangit ka, pero kapag nandyan ang kababaang loob, mas higit na maganda ka kaysa magagandang tao na nakikita lamang yung kagandahang labas. Dahil iba yung kagandahang loob. Mas pag nakilala ka ng isang tao, mas tinitignan ang kagandahang loob, hindi yung kagandahang panglabas. Kaya dapat matuto kang respetuhin ang kapwa mo. Hindi yung nagja-judge ka na lang nakita mo na, ay ganyan, pipintasan mo kaagad. Hindi yun nakakalugod sa ating Lord. Dahil si Lord sa puso siya tumitingin, hindi sa panlabas na anyo. Kaya matuto tayo na rumespeto sa ating kapwa, magkaroon tayo ng pagmamahal sa ating kapwa. Gamitin natin ng tama ang karunungang ibinibigay sa atin ni Lord. Matuto tayo, wag natin gayahin yung iba na puro na lang itsura ang tinitignan. Hindi mo muna kilalanin yung isang tao, yung nagja-judge ka na lang dahil hindi ito nakakalugod sa ating Panginoong Hesukristo. Sa 1 Peter chapter 3 verse 3 and 4, ang inyong ganda ay huwag maging panlabas lamang, tulad ng pag-aayos ng buhok at pagsusuot ng mga gintong alahas at mamahaling damit. Sa verse 4, sa halip, pagyamanin ninyo ang kagandahang nakatago sa puso, ang kagandahang walang kupas na likha ng maamo at mapayapang diwa na lubhang mahalaga sa Panginoong Diyos. O diba, sinabi niya sa verse na ito, dahil talaga naman
ang tinitignan ng Lord ay yung puso natin. Kasi ubod ka nga ng ganda kung maliit na tiwala sa ating Panginoon, iwala ka yung faith na nagagawa ng ibang tao, iwala ka, hindi ka kalulugdan ng Lord, hindi ka rin mapapansin ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya wala kang dapat gawin kundi magtiwala ka sa ating Panginoon, maglingkod ka sa Kanya ng tama. Hindi na kailangan yung magarbo yung ayos pag pumupunta ka dito sa church. Yung simpleng ayos lang, hindi na kailangan yung mag-makeup ka pa. Kasi hindi naman tumitingin si Lord sa itsura. Tumitingin siya sa puso. Kaya patuloy lamang tayong magkaroon ng pagpapakumbaba, maging humble tayo lagi dahil yun ang nais ng Lord na gawin natin. Ang pagpapagandang dapat natin gawin dahil sa tumitingin ang Diyos sa tumitingin ang Diyos sa ating puso, hindi sa panlabas na anyo. Kaya patuloy tayong maglingkod sa ating Panginoon. Sundin natin yung mga kanyang alituntunin sa Bible dahil hindi tayo ililigaw ng landas. Ano ba ang application sa ating buhay ng salitang ito? Lagi tayong magpakumbaba dahil ang pagpapakumbaba ay may pagpapala mula sa Diyos. Ang pagpapakumbaba ay laging nagbibigay ng karunungan. Nagkakaroon ka ng malawak na pangunawa. At nakatututo kang magsisi sa iyong mga kasalanan. Pagyamanin natin ang kagandahang loob na nagmumula sa puso natin, hindi yung kagandahan lamang na nakikita sa panlabas na anyo. Ipaunawa natin sa mga hindi nakakaunawa na minsan nagkakaroon sila ng judgmental, yung tinatawag nilang judgmental kasi inuuna yung tingin muna sa panlabas. Huwag tayong gumaya sa mga ganun dahil si Lord tumitingin sa puso natin, hindi siya tumitingin sa panlabas na anyo. Panatilihin natin sa puso natin yung mga aral na ibinibigay sa atin ng Panginoong Diyos. Gamitin natin ng tama ang mga karunungang ibinibigay niya sa atin. Maging humble lang tayo sa araw-araw dahil pag marunong kang magpakumbaba, nandyan yung love sa puso mo, magagawa mo yung mga bagay na imposible. Magagawa mong tanggalin yung galit sa puso mo, mawawala yung mga pride na nandyan sa puso mo. Basta, isuko mo lang kay Lord ang pride. Hilingin mo sa Kanya na alisin niya ang galit sa puso mo, ang pride. Kasi minsan, hindi natin maiiwasan kahit sabihin natin, Kristiyano tayo, andun pa rin yung maliit na pride. Pero pag yung maliit na pride na yun, pag naiipon, yan ang nagiging hadlang upang tayo ay matutong magpakumbaba. Yan ang pinagsisimulan ng away. Yan ang pinagsisimulan na magkaroon ka ng lamat sa relasyon mo sa Panginoong Jesucristo. Kaya hilingin natin sa ating Panginoon na tayo ay patuloy na patnubayan at gawin natin ang tama at nakakalugod sa Kanyang paningin. Tayo po ay tumayo at manalangin. Lord, maraming salamat po sa araw na ito, Panginoon. Maraming salamat po, Lord God, dahil sa mahabang panahon po, Panginoon. Kami ay nakakilala sa iyo, Lord God. Tinuruan mo kaming magpakumbaba, Lord God. Lord, panatilihin mo sa puso namin ang iyong mga banal na salita, Panginoon, upang ito ay malakaran namin, Lord God. Ito ay maging ilaw sa aming daraanan, Panginoon, na siyang gagabay sa aming landas, Lord God. Patuloy mo kaming patnubayan, Lord God. Ikaw po ang siyang manguna sa buhay ng bawat isa sa amin, Lord. Kung wala ka, Lord, wala kaming magagawa. Lord, hinihiling po namin na patuloy mo kaming gabayan, Lord God, upang magawa namin ang tama ang aming journey papunta sa iyo, Panginoon. Lord, samahan mo kami lagi, Panginoon. Itanim mo sa aming mga puso, Lord God, ang mga banal mong salita na aming pinag-aaralan, Lord God. Ito ang magsilbi naming sandata, Panginoon. Lord, patuloy mo kaming patnubayan. Maraming salamat po, Lord God, sa walang sawa mong pag-unawa sa amin. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.